Ito ay ayaw na ayaw ng mga anti-Duterte at malamang ayaw nilang maipakalat ito. Kaya, please share sa video na ito. Nakaw, 200,000 na mahihirap na Pilipino ang target na mabigyan ng Office of the Vice President ng Noche Buena items. Nako, medyo marami-rami yan. Masyado namang ginalingan po ni VP Sara. Huwag naman ganon, VP Sara Duterte, baka isipin na naman nila namumuliti ka. Nagtatrabaho lamang. Panoorin po natin ang sample ng mga unang nabigyan. Ito ang video. Libo-libong mahihirap na Pilipino ang pinasaya ng Office of the Vice President sa bahagi ng Quezon City umaga ng Lunes. Kasunod ito ng isinagawang serye ng gift giving para sa mga nasa marginalized sector, kabilang na ang mga tricycle drivers at delivery rider. Nasa kabuang 2,500 TODA drivers sa TNVS at delivery rider ang tumanggap ng gift packs na naglalaman ng iba't ibang Noche Buena items mula kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Director for Operations Norman Baloro na ang nasabing aktibidad ay bilang bahagi ng ika-88 anibersaryo ng OVP nitong Nobyembre 15. Sa paraang ito ay matutulungan kahit papaano ang mga underprivileged citizen na may mahanda ngayong Pasko. Ginagawa po natin ito, of course, dahil alam natin ang sakripisyo ng bawat sektor na ito. At panahon naman po siguro ng inflation na nangyayari ngayon, I think they deserve also a help from the government, especially the national government agencies. Dagdag pa nito, mas pinalawak ngayong taon ng OVP ang pamamahagi ng gift packs sa vulnerable sector sa tulong ng 10 satellite office ng OVP. Mula kasi sa 25,000 beneficiary noong nakaraang taon, inaasang aabot sa 200,000 na pawang mga nasa marginalized sector ang makikinabang sa distribusyon ng gift packs ngayong 2023. Identified po natin ang mga sectors na mga marginalized. Kasama na dito ang mga persons deprived with liberty, ang ating mga out-of-school youth, senior citizen, solo parents, and even ang ating mga transport sectors. Ma'am, napuntahan na po natin ang Panay and Negros Islands. Napuntahan na rin po natin ang Pangasinan Satellite Office. Napuntahan na rin natin ang Bicol Satellite Office. We will proceed to the other satellite offices. No, namely, we have Davao, we have Barm, we have also in Caraga Satellite Office, and even we have also in Cebu. That would be on December 8. Aminado naman ang punong barangay ng Barangay Batasan Hills sa naturang lungsod na hindi sapat ang kanilang nabibigay na tulong sa mga nabanggit na sektor, kung kaya't malaki anyang ambag ng OVP sa mga nasasakupan nito. Ang Batoda po ay malaking pasalamat dahil nabibigyan ng pagkakataon ng ating mahal na Vice President yung mga TODA sa hanay po ng 3 gulong, yung pamilya masayang-masaya po. Ilan sa mga nakatanggap ng gift packs ng OVP ang nagpahayag ng pasasalamat dahil makakamenos na ito sa kanilang gastusin sa panghanda sa Noche Buena. Papasalamat kami kay Sara Duterte, kay Vice President, dahil po sa binigay niya sa amin tulong. Malaking bagay po sa amin to, sa lalo-lalo na sa pang-araw-araw namin, kahit papaano, nabigyan kami. Maraming salamat po, lalo po kay Vice President. Alam namin, mapagmahal siyang tao, kaya laging nasa puso niya ang mamamayan. Katulad sa amin, bilang isang rider, at sa mga kasamahan ko na dumalo sa pagtitipong ito, tas puso kami nagpapasalamat. Para kay VP Sara naman, keep up the good work na lang po. Samantala, bukod sa Quezon City, tumanggap din ng gift packs ang 1,700 residente ng Barangay Covered Court Gym Happy Land 1, Tondo, Manila mula sa Office of the Vice President. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Sa mga anti-Duterte, mga Dilawans, mga kaliwang grupo, sa kung sino man yan, ay tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Kasi si Vice President Sara Duterte ay tuloy lang ang ginagawa din niya. Minsan ay napapansin natin hindi masyadong pinapakalat po itong mga ganitong video dahil parang masakit sa damdamin nila o masakit sa mata panoorin yung video na yan. So syempre hindi nawawala po yung mga sumusuporta at naniniwala sa mga Duterte na talagang may puso ang Vice President ngayon. At ayan, nagtatrabaho. Ayan, may mga mahirap na Pilipino ang patuloy na tinutulungan. Hindi lang yan pa-picture-picture. Kunwari ay kagaya ng nasa Cebu. Anong nangyari doon sa Cebu? Nabalitaan ko na merong pa-picture-picture doon na 20 petot bigas daw. Tapos sabay kinabukasan, pinahinto. Ano yun? Diba? Ito, resulta. Diba?
Nako. Trabaho mo na kayo. Mamaya na yung pamumulitika. Gayahin niyo na lang kaya si BP Sara. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.